Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kakasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan, manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo, hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag na dapat ko pang tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, isa po sa mga modern heresies o maling turo na kumakalat po sa ating lipunan ukol sa pananampalataya nating Kristiyano ay yung tinatawag na prosperity gospel. Narinig niyo na ba yan? Prosperity gospel. Si Joel Austin, isang pastor, kung may mga libro yan, yung ibang protestanting pastor, meron din yan. Ano ba ang sinasabi sa prosperity gospel? Ginagamit nila yung Biblia bilang manual for prosperity. Na pagka ikaw ay nagbasa ng Biblia at nagkaroon ng pananampalataya, hindi ka maghihirap. Na pag ikaw ay tumalima sa Panginoon, wala kang daranasing pagsubok. Pero mga kapatid, ito pong turo na ito is very far from reality. Kasi mga kapatid, tayong mga Kristiyano na nais sumunod sa Panginoon ay kinakailangan at dapat pa ring dumanas ng paghihirap. Hanggang nandito tayo sa mundo, mga kapatid, dadanas tayo ng problema, iiyak tayo, madudurog ang puso natin, we will be betrayed, and we will suffer every kind of bad thing. Pero mga kapatid, kasama yun sa atin pong pagiging disipulo ni Kristo. At kasama yun ng pananampalataya ng Diyos. Father, sige nga, ipaliwanag mo. Mga kapatid, napakaganda po ng ating first reading. Narinig natin sa atin pong unang pagbasa, ang isa lang salaysay, tagpo sa buhay ni Jeremias. Alam niyo po mga kapatid, kung merong pinakamalungkot na bahagi ang Biblia, yun yung mga bagay na isinulat ni Jeremias, the Lamentations of Jeremiah. Bakit po mga kapatid? Si Jeremias ay isang propeta na noong una ay merong simpleng buhay. Wala naman siyang hinangad na mabuti, wala naman siyang hinangad na iba, kundi magkaroon ng tahimik na buhay, gawin ang trabaho niya ng maayos. Alam niyo ba kung anong trabaho niya? Tagaputol ng sanga ng puno. Yun lang yung trabaho niya, tahimik ang buhay niya. Until he was called by God to be a prophet. Ngayon mga kapatid, nung tinawag siya ng Diyos, katakot-takot nang hindi maganda ang nangyari sa buhay niya bilang pagsunod sa Diyos. At isa po itong instance na ito na binasa natin sa first reading. Siya po ay pinagplanuhan ng 4 na tao. At itong 4 na tao na to, anong ginawa sa kanya? Pinagbintangan siya. Kasama ka ng kaaway namin, traidor ka, taksil ka, hindi ka nakakabuti sa bayan, kailangan kang parusahan. So nagpaalam sila sa hari at sinabi ng hari ko, yan ang gusto nyo, gawin nyo.
So anong ginawa nung 4 na tao na ito? Siya'y inihulog sa balon na walang tubig. So imbis na tubig, ano meron? Burak. Nahulog na ba kayo sa burak? Minsan subukan nyo pag magtatanim ng palay. Umano ka doon sa pinitak, ilubog nyo yung paan nyo ron. Mahirap. Doon sa bukid, open space. Yung hinulugan ni Jeremias, isang malalim na balon na wala kang pagkain, walang kahit ano. At kaya sabi nung nag-advise dun sa hari, pagka hindi po natin iniahon si Jeremias, mamamatay siya. So just imagine kung anong pumapasok sa isip ni Jeremias. Lord, ang ginawa ko lang naman yung pinagagawa mo sa akin, ba't ginaganito mo ako? Bakit hinahayaan mo ako na danasin itong mga paghihirap na to? Sumunod lang naman ako sa iyo. Pero dininig ng Diyos nakita ng Diyos ang kanyang situation. Kaya may pinadala para siya'y iahon doon sa kanyang kinalulubugang problema. Mga kapatid, kahit na hindi natin matatakasan ang problema, and mind you mga kapatid, hindi tayo dapat tumakas sa problema. Si Kristo nga pwede naman niyang baguhin ang mundo ng isang iglap na ganun. Pwede naman niya tayong iligtas nang hindi siya pinapako sa krus. Pero He chose to suffer to teach us something. At ano po iyon mga kapatid? Na kahit anumang pagsubok yan, kahit anumang pinagdaraanan mong mahirap, pwede mong ialay sa Panginoon yan at magiging paraan yan para magligtas ng iyong sarili at ng ibang tao. Ang tawag po doon mga kapatid ay redemptive suffering. Alam niyo po mga kapatid, marami po ang mga bumibitiw sa pananampalataya dahil ang tanong nila, how can a good God allow these bad things to happen? Bakit ang isang mabuting Diyos ang ina-advocate pagmamahalang? Bakit kinakailangan niyang hayaan na magutom ang mga bata sa Africa? O bakit hinahayaan niyang imasaker ang isang village ng mga Kristiyano sa India? O bakit pinababayaan niya yung kanyang mga anak sa China na ikulong ng mga komunista kung mayroong mapagmahal na Diyos? At bakit niya ako hindi inaalisan ng problema? Bakit kinakailangan kong pagtiisan itong asawang ito? Bakit ko kinakailangan pagtiisan itong mga anak kong ito na hindi tumutulong sa akin? Bakit kinakailangan kong daanan itong mabigat na pagsubok na ito ng pagkakaibigan o mahirap na buhay o walang pera o sakit na malubha? Bakit? Kasi mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makihati sa paghihirap ni Kristo. Yan ang sinabi ni Saint Paul. Kaya huwag nating titingnan na kapag nahihirapan tayo, pinaparusahan tayo at walang saysay yung ating pag-asa at pananampalataya. Alam niyo po minsan, sa tagpo ng buhay ni Santa Teresa ng Avila, siya po ay naglalakbay, meron siyang ginawa, pagod na pagod siya. Nakasakay siya sa likod ng kariton. Noon, wala namang kotse. So kariton, hinihila ng isang kabayo. Ngayon mga kapatid, dumaan sila sa isang maputik na daan, nalubak at bumaksak si Santa Teresa doon sa putik. Pagkatapos, ang sabi niya, Lord, if this is how you treat your friends, no wonder you have so few. Ang sabi niya, kung ganito mo, Panginoon, ituring ang iyong mga kaibigan, hindi nakapagtataka kung bakit konti lang kami. See? But dinadaan niya sa humor yun. Every one of us must partake of this suffering. Kaya po mga kapatid, sinasabi po sa ating ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, may isang binyag na dapat akong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi ko natutupad ito. Ano ba yung binyag na sinasabi niya? Yung pagpapakasakit niya. Yung pagpapakasakit niya at pagkapako niya sa krus. Para saan? Para lang ba mahirapan? Hindi. Para sa atin yun. Mga kapatid, kung nahihirapan tayo,
sabihin natin sa Diyos. At kung nahihirapan tayo, manghingi tayo ng tulong doon sa sinasabi sa sulat na sa mga Hebreo na makapal na saksi. Ano ba itong mga makapal na saksi na ito? Sa English, a cloud of witnesses. Ito yung mga santo sa langit. Tumatawag pa ba kayo sa mga santo? Tumatawag pa kayo? They are not dead people. Ang sabi po ni St. Paul, all are alive in the Lord. Kaya, yung patron saint ninyo, kung sino man siya, naririnig niya yung mga hinihingi nyo ng tulong sa kanya at asahan niyo na ipinapanalangin niya kayo. Choose or pray over, hindi ko sasabihin choose ha, pray over kung sino ang inyong patron saint. Lahat tayo merong mga santo. Ang sinasabi pa nga po mga kapatid ng mga mystics, we do not choose a patron saint, that saint chooses us. Ako po mga kapatid, matagal akong walang patron saint. Nung nasa seminaryo ako, kay Jesus lang, kay Mama Mary, okay na ako. Pero nung naging pari ako, meron akong dalawang tinitingnan. Si Saint Maximilian Kolbe at si Saint Charbel Malkouf. Read the lives of the saints at makaka-relate kayo. At pagka nakita nyo yung buhay nyo sa buhay nila, malamang tinatawag kayo ng santong ito at tutulungan kayo na dumaan sa matinding pagsubok. Hanggang humihinga tayo mga kapatid, hindi matatapos ang ating pag-struggle. Nandyan yan lagi. Pero ang hinihingi sa atin ng Panginoon, mga pagbasa, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lagi tayong maging tapat sa Diyos kahit na tayo nahihirapan, sapagkat darating ang tulong niya, kamukha ng tinulungan niya si Jeremias. Ito po ang atin pong pagnilayan sa linggong ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kasama ng mga banal, ang makapal na saksi na nakapaligid sa atin, ipahayag natin sa Panginoon ang ating mga panalangin. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahang hayagang inuusi, naway biyayaan ng tapang at tatag na nagmumula sa alab ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang ating kapariang papasok sa banal na pagsasanay sa linggong ito, naway mataimtim na makapagnilay sa tulong ng Espiritong Banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga magulang naway matiyagang turuan at patnubayan ang kanilang mga anak sa liwanag ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang mga may sakit, matatanda at may kapansanan, naway makapag-alab sa pag-asa at pananalig, bunga ng malasakit ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ang ningas nawa na pag-asa ay maibahagi natin sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Yaong mga namayapa ay maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang aming panalangin, mag-aalab sa amin ang apoy ng paninindigang dala ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na inaring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi,
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu. Sa pagsokay ko sa tuwan sa dugo ng Panginoon Kristo, tangkin namin sa pakinabang ang buhay na walang hanggan. Ang pakikinabang sa tuwan dugong Panginoon Kristo, huwag matulog pagkukumat parusa
sa kasalanan ko. Alang ng sandakilang pag-ibig na wakang tampo sa akin at kaluging lunas. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.